problema ulit na nakakapit-basaan, inambientahan ng City Council ng ordinansang naglalatag ng patakaran. Simula sa June 24, 2025, umpisa na sa buwan, hindi na pwede ang basaan sa kung saan-saan sa syudad dahil nagtalaga na ng basaan zone. At nilinaw na ng ordinansa ng Tarwan kung saan lang ang basaan zone para sa mga gusto na talaga magpapasa. Pero danger zone doon sa mga ayaw naman magpapasa. At yan ay mula sa Miki Barangay, kakabahan ng pinaglaban ng road. Hanggang dito sa Edwin Street, halos isang kilometrong lawan ng basaan na babantayan ng 300 feet para magtutulong ang basaan ay pandangan din. Any other area outside this basaan zone, bawal. Pagkain mo po ay pupunta sa San Juan upang makipagbasaan, upang magpagdiwang sa ating kamistahan, welcome po kayo sa basaan zone. Sa basaan, bawal na rin ang paggamit ng water bottle, yung binabatong tubig sa plastic, at high-pressurized sprayer. Maliban sa mga pinayagang bumbero, bawal din magbukas ng mga sasakyan para magbasa o sumampa at yugyugin ang mga sasakyan. At hindi nagbibiro ang ikinasang parusa sa mga lalabag. 5,000 piso ang multa sa magbabasa outside the basaan. Ang may kasamang gulo. Kung minordida, 5,000 piso ang multa ng magulang o guardian. Bawal na rin ang basaan sa Balong-Bato, ang barangay ni Puynila. Nakihinayang tuloy ang kanyang mga kabarangay sa nawala nilang tradisyon. Wala na yung diwa ng basaan ng San Juan. Tradition yun eh. Batang Pasko pa lang may basaan na eh. Kakamustahin sana namin si Puynila sa kanilang lugar. Boy, diya. Pero sa aking paghahanap, isang piitan namin siya natutuyod. Ano nangyari ito pinapunta nito? Kasi gusto po na pwede sa sir eh. Tatay mo ito sa lubo. Pag sa pagsisit po sir. Ang babae po po. Pinartidan sir. Pinartidan po. Bago. Ano ba ginawa yun? Sir, alam po sa pagkala nito na. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar. Gago talaga. 24 oras. Ako-rate ka na sa mga Sumunod muna bago magreklamo at huwag awayin ang November Impeachment Court. Iyan ang mensahe ng Korte sa prosecution na hindi pa nagpapasa ng sertifikasyong hinihingi sa kanila. Magulang-huli, hindi sila nakikipag-away kundi nananawagan lang na sundin ang konstitusyon. Nakatutok si Ma'am Gonzales. Hinihintay pa rin ngayon ng Senate Impeachment Court ang hinihingi nitong sertifikasyon sa Kamara na naaayon sa konstitusyon ang ilang ilang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Noong nakaraang linggo, hinarap ng Kamara ang konstitusyon para ito pero hindi pa nagsusunod sa impeachment court. Umuwelta tuloy ang tagapagsalita ng Korte. Huwag daw awayin ng mga impeachment prosecutors ang Senado dahil hindi sila ang mag-aaway. Ano po motibo nila by criticizing the court? Dapat po yung energy po nila pag-criticize sa korte ay hinupugol nga po nila doon sa kanilang kalaban dahil hindi po nila kalaban ng korte. Ang kalaban po nila ay yung kabilang party, yung defense po. So, sabi niya po, formidable yung at mga respetable mga abogado po yung nasa defense team. So, magandaan na lamang po nila. At yun yung kawain po nila, wag po yung impeachment court. Bago mag-June 30, inaasahan dati ang hihinging sertifikasyon sa Kamara. It's up to them whether or not to comply or not. But again, this is the order of the impeachment court, and any lawyer worth his salt and any litigant for that matter should comply first before you complain. Iniiwasan din anya ng Korte na ipakondempt ang prosekusyon at sa harap huwag na umabot sa Korte Suprema ang issue dahil baka kumabala ng proseso. Ayaw na ang impeachment court na magkaroon ng away o magkakaroon ng constitutional crisis pag nagmatigas ang impeachment court laban sa desisyon ng Korte Suprema if ever. So, ginawa po ng impeachment court, pumunta po siya at nakipag-dialogo at mag-order po sa House na tayo na lang mag-resolve nitong constitutional issue na to, na may question about the
yung mga depekto sa articles of impeachment, sagutin nyo na lamang. Sabi ni Atty. Antonio Onipupoy, prosecution spokesperson, hindi sila nakikipag-away, kundi nanawagan lang na kumilos ang impeachment court base sa inutos ng konstitusyon. We are calling them out to do their constitutional immunity na kinakawan. We are calling them out to act on the article and proceed to trial. Sabi ni Pupoy, hindi raw contemptible, pero may epekto ang hakbang nila. It is not contemptible per se, but there are serious repercussions. Why? If we do not comply, the process will be against Sa lunes ng panulit, reactive para sagutin ang summons ng impeachment court. Sabi ni Pupoy, sumagot man ang hearing. Para sa GMA Integrated News, Matt Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, may mga nalalaman ng group of Curtis Promo ng GMA na Kapuso Big Time Panalos Season 3. Dahil sa 75th anniversary ng GMA Network, 675,000 pesos ang iuwi ng 4 na lucky winners mula week 1 hanggang week 4. Congratulations kina Gerard Sanchez Cruz, Minerva Campo Reynoso, Leo Aguilar at Gloria Pagasias. Okay, ikaw na ang susunod na manalo ng puso dahil pwede pang magpadala ng entries hanggang July 11. Ang kailangan gawin, pumili ng participating brands, ilagay sa sobre kasama ng inyong detalye at itulong sa mahigit 1,000 drop boxes nationwide. May chance pa kayong manalo sa mga susunod na linggo ng daily and weekly cash prizes. At sa grand draw, meron pang 7 winners ng 1 million pesos each. Paalala lang mga kapuso, mag-ina sa thank you to fake Facebook account o scam text. Tanging official call at text message mula sa GMA magagaling ang notification kung kayo ang nanalo. Totoo ka! Ano? Nakurang kang maganda sa isang pwede sa Makati na pistong mga pwede na yuhang doktor pala ang gagawa. Ako sana star Andrea Torres. Excited na tayo palabas ang mga bagong ginawa ng cast para sa ang naming serye. Yan ang iba pang paborita. Siya ang paborita. 24 oras. Ready to enjoy more chicken choice moments? Try the new Chicken Joy Perfect Pairs. Tulong ako tawag kay namin minsan sa Switch to Yonel Power Liquid. cellphone. 15 minutes lang. Minsan hindi. Isa sa dyan. Gawin ka sa washing machine. Gamit ko yung Yonel Liquid. Patikim. Proud ka sa linis joy. Ang kasi mo. Wala na raw sabon ng taste. Isang mata, isang kabuta. Hulagan ng sipon kapag hirap ang immunity. Mga best ever Neozems transported with zinc. Napalakas ang immunity. Laban sa sipon virus. Mas bilis galing. Neozems transported with Chililabia. Hi! Sabay gata. Actually, pwedeng akin na lang yung fita. Share mo na lahat, pero pag pita, sa'yo na lang dyan, Clay! Pagtamis alat sarap. Clay, tama na! Mapawag sa school. Ngayon mo, ulit. Pag pinaulit-ulit mo, tatawagan. Ang laking abala ng paratong ito. Mag-Dix Inhaler for fast relief mula sa paratong ito. Kahit kailan, kahit saan. Dix Inhaler. You want great hair? You better do the Ayan mo. shot. Ang mga kontak ko na drain. Pantene Supplement Conditioner. Provitamin and collagen. Boost up to check easily for smoothness. Wala. Not less, it's Pantene. Ay, sorry. Nawala sa isip. Ang hirap makakontak nung ang hirap makakontak nung sa email. Ito yung number ko. Hindi makakakontak mo sa hindi.
Nasa SM kayo? Baka alam natin yun, hindi kayo uwi. Sa akin ang pagkakultura ni Cassiopeia. Paano yun? That the workshop is officially Bakit kumakas na kayo pumirip? Dapat may cellphone si ate niya. Dahil may cellphone. Ang mga estudyante nito, Bakit di kayo kumain paglabas ng kayo dyan? Victoria, ang kanilang makeup artist, ang kanilang mismong guro, mga kwentong may puso. Hindi mas malapit dito. Uuwi kayo dito. Hindi naman umulan dito eh. Hindi. Hindi. Mga pagtulong na walang hinihintay Hindi na umulan kapalit. dito. Ay, umambon lang ngayong gabi. Bukas atensyon ng mga tinisyo. Ambon. Kaya nga, yung natingnan ko yung paulan niya kasi yun yung unang nasabi niya sa akin. Yan ang mga storya punong-puno ng pag-asa. Meron magbubukas sa amin na ito ng sapatos. Sabi ko, tayo, happy tayo. Atin na, good news. 무엇보다 각각 특색은 다 다르지만 그대를 진심으로 하는 것은 똑같거든요. From the Love Yourself tour that showed the realist sides of BTS 굉장하다 안 하고 솔직히 아무도 볼때 모험놀이를 마치 매졌기 때문에 to the Steep Yourself tour that showed teamwork makes the dream work. Catch back-to-back BTS docu-series. Oo nga, the 24, ano, Starts June 1 every Sunday. hindi, All James Manila, August ranking media company and shopping station with more than 4.9 billion total video views on Facebook, TikTok, YouTube. Maraming salamat, mga kapuso! Kasabihan lang ang bilis ganda, pero hindi kailangan tumaya sa nagsasagawa ng cosmetic procedures. Namura ka, pero hindi lisensyado. Tulad ng racket ng dalawang dapat beses kinain mo na lang. Tawag mga dayuhan. Nakalutok si Marisol Abdulman. Gusto lang naman daw ng babae nito na mapaganda ang kanyang itsura. Kaya ito sa clinical na siya nagpagawa. Kaya na mga pagpapatapos ng ilong at tinatawag ng Korean killer. Pero imbes daw ang tumandaan, hindi maayos ang pagkakagawa. Kaya tumulong ang biktima sa CNTG. Ay, oo. Oo, nagaling kayo nung A12. Bukod ang mga taga-CNTG. Represent Trumpet Operation of the Korean National sa mismong clinic nila sa Makati. Pag-practice ng clinical procedure na kung saan ay hindi naman sila doktor at wala siyang lisensya. So wala din permit yung clinic nila eh. Doon nila ginanap yung medical procedure like yung nose lift at saka Korean filler. Hindi pa masabi ng CNTG sa ngayon kung gaano na nila ito matagal ginagawa. Taon na sila pero but I'm sure matagal na nila ginagawa ito dahil base dun sa mga Nasa SM pa kayo? na nakukuha namin. Nasa SM Madami kayo? na silang customer. Ayon sa CNTG, marami din kung gano'n ang pagpagawa sa kanila dahil mas mura. Ang procedure daw na nagkakahalaga ng 50 hanggang 100,000 sa mga ganitong clinic, may 2,000 pesos lang daw sa kanila. Mag-iingat na po tayo at kung gusto man nating Alin? manatilihin o improve yung kayusan natin, dapat po magtuto tayo sa hindi mo na doktor talaga at saka lisensyado at yung clinic ay may permit. Huwag po tayo dun sa mas mura pero hindi natin check yung safety natin dun sa kalusugan natin. Nakikipag-unahin na raw ang CNTG sa Bureau of Immigration. Sinampahan na ng reklamong paglabag sa the Medical Acts of 1959 as amended by RA 4224 ang mga suspect na wala pang kahirap sa ngayon. Para sa GMA News.
Marso, Abot naman. Nakatutok, Red Force. Oo. Ganun naman yun. Wala. DSWD ang magbabayad. Nahinga ng sertifikasyon at kamara kaugnay ng pagiging constitutional ng Articles of Impeachment. Ayon po yan, kailangan seryosin na inapropuno. Wala rin tayong kwestiyon na pwedeng gawin sa sunod na kongreso ang pagtuloy ng proseso. Nakatutok, Cristina Pangaliban. Dahil si dating Supreme Court Chief Justice Reynaldo Puno napapagalan sa usad ngayon ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nakapanayam siya ng Super Radio DCWB. Alam mo yung dito ko, matagal na to eh. Minsan nakaka-contact, minsan hindi. Tapos hanggang ngayon meron pa akong load. Oo. Nanonood pa kami ng movie ni Darby. Nung nasa Bulacan kami, nanonood kami ng movie. Si Puno ang chairperson ng Philippine Constitution Association of Philcomsa, ang pinakamatandang constitution watchdog ng bansa. At siya mismo, may nakitang problema sa ilang hambag na ginawa ng Senate Impeachment Court tulad ng pagbabalik sa Kamara ng Articles of Impeachment laban sa Vice Presidente. Nag-promote na sila ng sarili nilang rules and procedure. Eh, wala naman doon sa magandang rules May mga pumunta na walang say. magkaroon ng certification yung house to the effect na nasunod yung 1 year. Wala naman sa regulations nila. Eh, bakit nila ngayon i-impose yung Naniniwala si Puno, walang dapat posisyon na pwedeng gumawin ang impeachment trial mula sa 19th Congress patungo sa 20th Congress. Ginagawa ang araw ito kahit ng Senate Electoral Tribunal na tumitingin sa mga election complaint. Magsusuri ng maraming kalubhasa sa ating sarili batas. Eh, bakit meron naman na doon na yung impeachment court is a continuing body pagpalit ng judge. Eh, hindi rason to doubt the continuity or the jurisdiction of the court. Then yung Senate Electoral Tribunal, papalit-palit ang mga representante ng Senado dyan. May mga eleksyon dyan, continuing yung jurisdiction ng Senate Electoral Tribunal. Ganun din ang sinusunod sa Estados Unidos. Nung nagkaroon din ng mga bagong senador sa eleksyon nila. Pero hindi naman na yung jurisdiction ng Senado. Paniwala rin ni Puno, dapat manatiling walang kinikilingan ng mga senator judge ang kanilang mag-inhibit ang mga hindi makakasunod ito. Yung mga requirement na kailangan ng isang West maging partial, fair. Yung po ay parte ng due process. At yan ay nandun sa ating konstitusyon. Pag pinayulate yung provision na yun, baka yung decision nila ay maging questionable. Kaya nauungkat ngayon ang usapin kung dapat ba ang Senado ang magsilbing impeachment court dahil Ate Nelly nasa bahay na ba ganito para sa oras? 1987 Constitution. Sabi ng isa sa mga bumalagkas nito na si dating Supreme Court Associate Justice Adolf Ascuna, may mungkahin noon na ang Korte Suprema ang tumupad ng tungkulin ito kung hindi ito magagampanan ng Senado. Pero hindi ito naaprubahan. What I remember is the Felicitas Arroyo, Aquino Arroyo's suggestion, which we did not adopt.
but which we should have adopted in Buti nung nakaraan, maaga kayo. The Senate is, for some reason or another, unable or unwilling genuinely to try and decide on impeachment. The Supreme Court, Diba, nasa ospital na ako. in the exercise of some residual power, Nasa ospital. to try and decide an impeachment case. Because the Supreme Court, Kaya nga iniintay ko kayo, di ba, na maagang makauwi. to get the government, is the senators somehow refuse or unable to Sabi ngayon, Iba alas 12 lang ng tanghali, nandito na kami. yung initiative constitution natin na dapat ang maging report dyan ay Ang dami kasi nung 12, ang holiday, di ba, dapat na walang hospital ng 12. tawag nilang constitutional court. para sa GMA Integrated News, tila pa malipat press, nakatutok, 24 oras. Sige. Pinagtulog na lang at mapapanod natin na ang kwento ni Carolina played by Andrea Torres sa upcoming na series na Akusada. Bukod sa masalimuot na kwento, mabilis din daw ito at tiyak makaka-relate ang mga manonood sa mga character. Makichika kay Liza Chap. Isang simpleng babae na nagulong buhay dahil napagbintangan sa isang matinding krimen. At isang lalaking naglanta nang malamang ang babaeng kanyang pinakasalan ang pumatay pala sa kanyang first wife. Ganyan kasalimuot ang magiging takbo ng kwento ng pagdating ng GMA Afternoon Crime Series na Akusada na pinangungunahan ni Andrea Torres, Benjamin Alves at Lian Valentin. Ang daming bagong ginawa sa show na to na gusto rin namin syempre makita yung reaction nila, paano nila tatanggapin yung ganito ka-fast-paced na kwento. Kasi dito, alam mo, 1 week pa lang po lumabas na lahat ng characters. Sobrang komportable na raw sila sa pagganap sa kanya-kanyang karakter na tiyak makaka-relate raw ang audience. Yun po yung maganda sa story natin. The audience knows more than the characters themselves. So, alam mo kung sino, malalaman niyo po kung ano yung mangyayari kay Ana, mas may alam niyo yung audience kaysa po sa characters. My character has yet to find out sa week na ginagawa namin. Ipinagmamalaki rin ni Andrea na lahat sila ay naging bahagi para mapaganda pa ang serye. Ang sarap dito kasi tulungan kaming lahat. As in, kung nag-aaral kami ng script or may nabasa kami eksena ng isa na nakita namin, oh my God, parang nagbibigay kami ng opinion para mas mapaganda yung eksena. Tapos, as in, ano talaga, collaboration talaga siya. Sa June 30, mapapanood ang Akusada sa GMA Afternoon Prime. War Santiago Dapat lamang katakutan. Kuya Kim, ano na? Dito lang. Sa 24 oras. Hirap naman pa inumin. Mahalaman, ang spot para itikas sa inyong at hindi naman pinitin pagkakasal ng buhay sa Di mo ba natatry, no? Marinasan pork barbecue. Expertly grilled for that smoky, sweet, sarap na juicy lampot. Kaya swabe ang agad. Bibili na yan. Ready na na. Hey guys, I'm here in Cake and Man. Ba't timing ang kalit? Baka dadrag yan. Use Head and Shoulders. Tanggal ang dadrag na process kasi. Katiguan for good. Dahil 100% dander-free ka. Pag-ibig mo, sikat ang kasalo pa. Bigger. Busog na, sarapin pa. Ang kapag mo ay nakapsarap. Busog na, sarapin pa. Magiging sikat ang kasalo pa. Nabili ko. Parang gusto mang chat. Di kaya ng Black X, Agaria, kaya! Ito sige
pa dyan, basta ganyan at Galax Power Free. Imposible, posible, yeah. Your breakfast been strong? Cheese Whiz has calcium that helps make your bones strong. That is strong ako. The world becomes my improved. I can do more. Mom! Cheese Whiz for the strength to do more. Maximum birth. Direk, yan mo na si ate. Kasi sa isang piso lang, makakalaro ka na sa Bingo Plus. Alay mo, papatalunan mo pa ang jackpot prize ni first online live streaming bingo sa Pinas. Pag manalo sa bingo, Lots of saya! Eeny, meeny, miny, mo. Choose your sulit, sana saya, sulit, sana saya, sulit, sana saya. Sa Jollibee, mix and match combo. time to relax. Seasoned butter coconut. Enjoy relaxing moments with Missing Butter Coconut. Just right on coconut taste. Just right on sweetness. Plain fantastic crunch fun. Missing Butter Coconut. Shari Jesus for Thelma Beauty's Fantasia Soap. Handa na ba kayo to glow with Fantasia? Shari pa lang ang followers ng Benmon. Ladies, no one can replace me. Bakit naman ako magnanakaw ng formula sa isang brand na walang kapangapangalan? I am the brand. BMI. It's July 7, 11:25 p.m. on GTV. Unang pasabog. Mundo ang kagaling. Aagawin natin sa kamay ng mga makapangyarihang mga diwata ang kinasusuklaman kong edukadya. Aking kantadya ay lahang sa habang nakahalian. Matapat. Ako'y nangangamba sapagkat maaaring may masama rin siyang pagkasabot ng kantadya. Makapangyarihan. Sino ba talagang bilanang ngayon? Edukadya Chronicles. Sunday. Weeknights. 9:40 p.m. Dapat hinayaan ang tamang sagasaan ng trenlo. Pakialamero ka kasi noon. Pakialamero ko pa rin hanggang ngayon. Masyado na kayo nalilihasa para to sa mga taga-rilis. Naparulit naman malaman ng buong city na hindi nila pwede panggayin ng mga pintor. Tapusin na natin to! Tapusin na natin to. Utang, mga batang riles. Ang paghahalaman malapit sa puso ni Juan. Hindi lang bunga ng papaya ang pwedeng isahog sa lutuin. Mismo puno ng papaya pwedeng meriendahin. Mataas ng pinakulo ang dahon ng guyabano, nakatulong daw sa sakit na acute myeloid leukemia ng isang OFW. Ang dahon ng kamuting kahoy naman, pinaniniwala ang may taglay raw na bisa kontra cancer. I wonder, totoo nga ba ang powers na yan ng ilang wonder plants sa ating kapaligiran? Aminado ang Education Department na nakaharap sa learning crisis ang bansa dahil sa dami ng mga estudyanteng hirap sa pagbabasa at sa basic math. Tutok na magtulong sa kanila ang isang solusyon pero may iba pa raw dapat tugunan. Tulad ng grupo, nakatutok si Maki Pulido. Anong sinasabi ng binasa mo? Yung Yung bata ay hinahanap po. hinahanap pa yung bag. Nasa upuan lang. Ha? Nasa upuan lang. Nasa upuan lang yung bag. 2023 na makilala namin ang luming grade 7 student na ito na paisa-isang pantiglang nababasa kahit 12 anyos na. Pandemic lockdowns ang nasisi dahil matagal na di nagklase ang marami at nang magbalik klase hindi naman face-to-face. Pero sabi ng United Nations Children's Fund o UNICEF,
Bago pa ang mga lockdown ay may learning crisis na sa bansa. Sa pag-aaral nga nito noong 2019, lumabas na 9 sa 10 Pilipinong nasa grade 5 hindi kayang magbasa na angkop sa kanilang grade level. 83% o mahigit 8 naman sa 10 ang hirap sa basic mathematics. Pinakamalala sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARC. At lumala pa yan noong pandemya. Hindi na yan itinatanggi ng Department of Education. 100% na person. Kasi may mga bata na hindi pa marunong magbasa, nasa bahay lang sila, hindi nila kasama yung teacher. So, paano sila matuto magbasa? Kaya nga niya nagsagawa ng Comprehensive Rapid Literacy Assessment noong school year 2024 to 2025 para ma-assess ng mga guro ang mga estudyante mula grade 1 to 3. Lumabas dito na halos 60,000 nasa grade 3 ang hirap magbasa ng English. Pero nabago sila sa ilalim sa Summer Literacy Remediation Program ng DepEd, bumabang bilang sa 1,616 na lang. Dito sa Esteban Navata Elementary School sa Quezon City, 38 estudyante ang nakitaan ng kahinaan sa pagbasa. Tinutupan sila ng mga guro sa after-school tutorial kaya napababa bilang sa 2 na lang. Talaga nakatulong doon yung 1 hour na si teacher talaga nakatutok lang doon sa mga may pangangailangan. Nahabol man daw nila mga naapektuhan ng COVID lockdown. Ngayon naman, problema ang gadget kaya hirap matuto ang mga bata. Actually, ang mga challenges talaga, minsan yung